Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat ng minamahal na kapatid. Ngayon po ay Biyernes sa loob ng 24 na linggo sa karaniwang panahon at September 22. Pagbati po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Tita Shirley Awayan, happy birthday po sa inyo. Ate Nitz Alcantara at sa iba pa pong mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday din po kay Kuya Vic Manabat. Alam ko, birthday mo ngayon, kaya pinagdadasal namin kayong lahat ng mga nagsa-celebrate ng birthdays at sana ay pagpalain pa kayo ng Diyos at pagkalooban ng marami pang masasayang taon sa inyong buhay. Pagbati rin po sa mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko din po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang mga benefactors po na tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio. Sana po saan man kayo naroroon ngayon, kayo po ay nasa ligtas at mabuting kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilay natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ikawalong kabanata, mga talata 1 hanggang 3. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing may pantay na halaga at karapatan ang lahat. Mga kapatid, sa daigdig ng Ebanghelyo, mababa po ang tingin ng mga Hudyo sa mga kababaihan. Subalit kay Jesus, ang lahat ay nagtataglay ng halaga at pantay na karapatan. Kaya maliban po sa 12 alagad at mga lalaking disipulo ni Jesus, ay meron din po mga babae na kabilang sa hanay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. At sila po ay binabanggit sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Si Maria Magdalena, mula sa kanya ay pinalayas ang 7 demonyo, pinagaling sa karamdaman. Binabanggit din po ang pangalang Juana, na asawa ni Kusa at katiwala ni Herodes, at si Susana at marami pang iba. Sila po ay tumutulong sa mga pangangailangan ng Panginoong Hesus at ng mga alagad mula sa kanilang mga resources. Para mga benefactresses po sila, mga tumutulong upang masustentuhan ang pangailangan ni Hesus at ng kanyang mga kasama. Kaya para sa Panginoon, ang lahat ay nagtataglay ng pantay-pantay na halaga at lahat ay may papel na pwedeng gampanan kung paglilingkod din lang ang pag-uusapan. Ang mababang pagtingin sa mga kababaihan, noon pa man ay hindi na po sinasang-ayunan ng ating Panginoong Hesus. Kaya si Hesus ay may special ding pakikitungo sa mga kababaihan. Sila man ay binibigyan din ng papel na pwedeng gampanan kung paglilingkod din lang ang pag-uusapan. Kaya nga, sa ating Ebanghelyo ngayon, binanggit pa nga sila sa kanilang mga pangalan. Kaya kapag binabanggit sa pangalan, ibig sabihin, si Jesus ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa kanila. Ito naman po talaga ang tunay na larawan ng simbahan na ninanais ng Diyos para sa lahat. Sapagkat ang simbahan ay para sa lahat, ang simbahan ay sumasa lahat. Sapagkat ang Diyos ay isang Diyos na sumasalahat at siya ay para sa lahat. Anuman ang katayuan ng tao sa lipunan, anuman ang kanyang kasarian, hindi po nababawasan ang kanyang halaga sa mata ng Diyos. At sa Biblia, marami pong mga kilalang babae na may mga mahalagang papel na ginampanan. Katulad po ng Mahal na Birheng Maria,
ang namumuna sa hanay ng mga kababaihan na pinapahalagahan ng simbahan. The woman who gave birth to Jesus, ang pinagpala sa lahat ng mga babae at pinagpala din naman ang sanggol na kanyang dinala sa kanyang sinapupunan. Mary Magdalene was certainly a faithful follower of Jesus. After being healed by Him, she traveled with Him. She became a witness nung po sa crucifixion at kasama din sa paglilibing kay Jesus at ang unang naging saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ang asawa po ni Abraham na si Sarah is an example of how God is faithful to His promises. After telling Abraham that she would bear a son, despite being barren, Sarah gave birth to Isaac at the age of 90. Kaya, hindi biro-biro ang sakripisyong pinagdaanan po ng babaeng ito in giving birth to her only son, Isaac. Si Elizabeth o Isabel, na asawa ni Zacarias at ina ni San Juan Bautista, ay saksi din sa kabutihang loob ng Diyos na ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan and that everything is possible basta't niloob ng Diyos. She gave birth to John the Baptist, the forerunner of Jesus, the prophet who prepared the way for the coming of the Messiah. Sina Martha at Maria, kapatid ni Lazaro, ay malalapit na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Si Priscilla ay isang halimbawa ng isang asawa o isang wife na makadiyos at tapat sa kanyang paglilingkod. Throughout her marriage with Aquila, the couple was known for the powerful ministry and generosity to those who are in need. Si Miriam po, kapatid ni Moises, o di ba? Siya ay may mahalagang papel din na ginampanan sa buhay ni Moises. Deborah, ang nag-iisang female judge na binabanggit po sa Biblia na kilala sa pagiging mahabagin na isang mahusay na pinuno. Kaya nga, meron po tinatawag na Magna Carta for Women. Kaya yung pong Republic Act number 9710 ay isang comprehensive women's human rights law that seeks to eliminate discrimination through the recognition, protection, fulfillment, and promotion of the rights of Filipino women. Kaya mayroon po talagang batas na itinadhana para pangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan. Kaya meron din pong RA o Republic Act 6949. Ito po yung tinatawag na National Women's Day. Kaya tuwing March 8, sinaselebrate po ang araw na ito bilang pagbibigay halaga at parangal sa mga kababaihan. Kaya maging si Pope Francis po ay may sinasabi hinggil sa kahalagahan ng papel ng mga kababaihan na nagsasabing, more also must be done to include women in roles of advising and governance, but without reducing them to having just a functional role. Dapat binibigyan din ng mahalagang papel ang mga kababaihan. A woman who understands the problems of running a home will be nearer to understanding the problems of running a country. Sabi po yan ni Margaret Thatcher. At isang sikat na babae din po na si Eleanor Roosevelt ang nagsabi that a woman is like a tea bag. You never know how strong she is until she gets in hot water. Kaya sa lahat po ng mga female leaders, sa lahat po ng mga kababaihan, hanga po kami sa inyo. Saludo po kami sa mga papel na inyong ginagampanan, lalo tigit kung ito ay may kinalaman sa paglilingkod sa simbahan at maging sa ating bayan. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang lahat, maging ang mga kababaihan, sapagkat may pantay na halaga at karapatan ang lahat sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Diyos na bukal ng buhay at lakas, maraming salamat po sa biyaya ng paglilingkod na ginagampanan ng mga kababaihan sa aming lipunan. Pinapanalangin po namin ang lahat ng mga kababaihan, lalo tigit ang mga ina, sapagkat hindi po matatawaran ang papel na kanilang ginagampanan sa paghuhubog at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Maliban pa po
sa mga inana ay naglilingkod pa sa bayan sa anumang posisyon ng pamumuno o paglilingkod na meron po sila. Pinapanalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Isang tulog na lang at konsyerto na naman. Kaya bukas po, September 23, suportahan niyo po ang benefit concert, a post-birthday benefit concert ni Father Emil. September 23 po, 7 p.m. Magkita-kita po tayo para po ito sa pagpapagawa ng sakristy ng simbahan at para sa pangailangan ng Commission on Family and Life. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.